tagapaghatid ng magandang balita. Pastor Danilo Palacio. Palakpakan po natin natin. Buhay ng Pastor. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Medyo masama ang katawan ko. So, bear with me. Ano po? Okay, ako rin gusto ko rin pumagpurin pasalamat sa Panginoon. Kaya sabi ko medyo masama yung katawan ko. Kahapon nagyayas pa Sir Joey na umatin kami ng isang seminar. Hindi na rin ako naka-oo dahil nga kailangan kong medyo pahinga siguro. Okay? At purihin po ang Panginoon dahil kanina naman, naiwan ko yung aking clear book, yung ginagamit kong outline dito kapag nagtuturo po ako dun sa may tricycle. Sabi ko na po paano yun, may mga extra notes akong nilagay doon. Okay? Pero purihin po ang Panginoon dahil meron din po naman pala tayo, anong tawag dito, printer, dito sa simbahan. Pagkamat wala na yung mga extra note, meron pa rin akong guide, hindi yung mababali yung hindi ko katitingin dun sa monitor. Amen po ba? Yes. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa bagay na yun at sa buhay po ni Ate Ruby. Salamat sa Panginoon na kasama uli natin siya. Nung nasa Tondo, Jen, siya noon, nag-chat ako kay Ate Mayra. Sabi ko gano'n kung pwedeng dumalaw sa kanya, kung anong room, kung anong oras yung dalaw. Pero ang sabi raw ni Ate Ruby, kabilin-pilinan niya, hindi pag muna raw magpadalaw. Akala ko parang galit yata si Ate Rubia, ay magpadalaw. Ngayon ko na naunawaan kung ano talaga yung aktual na kalagayan ko niya kung bakit parang hindi siya handa para madalaw at makita ng iba. Ano po kasi Pastor Tony, ay pinapasok po ako ng pinapasok po ako sa ospital na bawal daw po akong dalawin, bawal mapagod. Meron pa lang gano'n. Meron po akong pinalmahan na bawal din tumayo, bawal magsikat. Meron po pala gano'n. Anyway, salamat po sa buhay niya. Tuloy, tunay na ang Panginoon, nagpapagaling. Ano man yung karamdaman ng bawat isa sa atin, sa magtiwala lamang tayo sa Kanya. Tulog natin na may mga nararamdaman po natin. At ang Diyos, laging mahaba yung Kanyang kamay para abutin tayo sa ating mga sitwasyon, sa ating mga kalagayan. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Noong 1984, merong isang movie ang titles, Karate Kid. Pinangunahan po yan, ni Macchio at ni Elizabeth Sue. Okay? Sa kwento, namatay po yung tatay ni Ralph Macchio. Pangalan po niya ron ay Daniel LaRusso. Taga New Jersey po sila. Nung mamatay po yung tatay niya, kasama po yung nanay niya, lumipat sila sa LA, sa Los Angeles, sa California. Pagkatapos, doon na rin po siya nag-enroll. Doon na siya nag-aral, doon niya nakilala si Elizabeth Sue. Si Ali Mills, ang pangalan niya roon. Okay. Pagkatapos, malapit siya dito. Naging kaibigan niya ito hanggang parang nililigawan niya na, si Ali Mills. Si Ali Mills ngayon, meron siyang ex-boyfriend na black belter doon sa Cobra Kai Dojo. Okay? At pagkatapos bully yung tao, yun nung malaman niya na nililigawan ni LaRusso, ni Daniel LaRusso, si Ali Mills, binuli niya si Daniel LaRusso. Okay, hanggang isang araw, hinabol niya ito, Halloween noon. Pagkatapos ng inabutan niya, kasama ng mga barkada niya, ginulpi nila si Daniel LaRusso. Merong isang tao na nakakita sa pangyayari, ang pangalan po niya, si Mr. Miyagi, si Pat Morita. Okay, isang hapon. Nakita po niya yun, at isa rin siyang tawag dito, karate guru, expert. Okay? Meron din siya sariling dojo, nung araw, nung bata-bata pa siya. At nung makita niya yun, tinulungan po niya si Daniel LaRusso against doon sa barkada, sa gang ni Johnny Lawrence. Okay?
At tumakita ni Daniela Russo kung paano makipaglaban si Mr. Miyagi, ano po. Sabi niya, ganun, turuan mo ko para ipagtanggol ko rin yung sarili ko. Okay? Pagkatapos nagkasundo sila, nagtuturuan niya si Daniela Russo, ano po, ng karate. At pagkatapos pumunta sila doon sa dojo ng gang ni Johnny Lawrence, ano po, para hamunin ito sa isang duelo. Kasi mayroong paparating na tournament. Ibig ni Mr. Miyagi na doon sa tournament na yon, sa pinali, ano po, maglaban si Daniela Russo at saka yun si Johnny Lawrence. Okay? So pumayag, nagkasundo sila roon. Okay? Kaya nangyari, tumira po muna, ano po, bilang disipulo, tumira muna doon sa bahay ni Mr. Miyagi, si Daniela Russo. Kaya lang, habang naroon siya, hindi naman siya tinuturuan ng kakaiba nitong guru niya, ano po. Sabi pang tinuturo sa kanya kung paano magpintura, yung paint up, paint down, parang gano'n. Tapos yung mga household chores, tinuro din sa kanya kung paano wax off, wax in. Okay, so ganun po nangyari. Lumipas po yung mga araw at pagkatapos sabi gano'n ni Daniela Russo, paano ko matututo na yan? Wala ka namang ibang tinuturo sa akin kundi maglinis ng bahay. At pagkatapos doon, sabi gano'n sa kanya ng kanyang guru, ano po, ni Mr. Miyagi, ano ba yung mga pinagagawa ko sa iyo? Magpintura, paint up, paint down, at pagkatapos, wax out, tama ba? Wax out, wax on, parang gano'n, no? Sabi niya gano'n, sabi gano'n ng kanyang guru, alam mo ba sa mga bagay na yun, meron ka dapat natutunan? Dahil bahagi na ng reflexes mo, yung mga itinuturo ko sa iyo. Okay, pagkatapos pubuha mo sila, maglalaban silang dalawa, ngayon tandaan mo yung mga ginagawa mo habang naglilinis ka at habang nagpipintura ka. At nasasagad naman niya, no? Yung sugod ni Mr. Miyagi, no? At pagkatapos mayroong forma talaga, paint up, paint down, wax in, wax off. Karate mo pala yun, yung tinuturo sa kanya. Na wala siyang kamalay-malay. Okay? Hanggang dumating na nga yung tournament, ano po, doon sa movie, tinalo ni Daniela Russo na walang experience, hindi siya black belt o naman, ano po, yung champion ng Cobra Kai tournament na yon. Okay? Now, bakit po natin kinukwento yung bagay na yon? Sa hapon pong ito, yung titulo po ng pag-aaral natin ay medyo hawig dun sa wax out and wax on. Okay? Ang titulo po ng pag-aaral po natin sa hapon ito, tinawag po natin put off, put on. Okay? Tama ba ito? Hindi yata ito. That's it. Parang hindi yata ito. Okay, put off, put on. Yun po yung titulo ng pag-aaral po natin. Ang text po natin makikita sa Ephesians 4:22-32. Ano po? Pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Lord, muli maraming salamat sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa hapong ito. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin para masamba namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa presensya ng bawat isang naririto ngayon. At dalangin po namin, Panginoon, yung pangunguna po ninyo. Samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral namin. Bigyan mo kami ng karunungan na galing sa iyo. At hayaan po ninyo na maunawaan po namin, Panginoon, yung mensahe mo para sa bawat isa sa amin sa hapong ito. At Lord, maluwalhati ka sa iyo, Panginoon, ng kapurihan. Inikilala namin, God, na wala kang magagawa. Maliban na lamang kasama po namin kayo. Sa pangalan po ni Jesus, ito po yung aming panalangin. Amen po at amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Okay, napaka-importante kasi sa akin talaga ng mga tawag ito. Yung mga outline na ginagawa ko po ngayon. Noong araw kasi kapag gumagawa ko ng outline, puro ano lang, anong tawag doon? Mga keyword lang. Titingin na akong ganyan, mag-hit lang yung ano ko, yung anong tawag dito? Yung card. Sa school. Index card, yun lang ang gamit ko doon eh. Kaya lang siyempre tumatanda ka na. Tsaka nangyari kasi, nung mawala ako sa ministry, tapos nakabalik, magtuturo ka ulit, hindi ko na malaman kung anong pinaglalagay ko doon sa outline. Pati yung mga kwento, kung saan galing yun, kung kailan nangyari, hindi ko alam. Dahil puro keyword lang naroon.
Kaya hinahanap ko yung ano ko kanina. Anyhow, okay, ang titulo po ng pag-aaral po natin, put off, put on. Okay, kinakailangan kasi bago ka magpagsuot ng bago, huwalin mo muna yung lumang kasuotan mo, tama? Hindi ka pwedeng magsuot ng bagong damit kung sa lumang mong damit na ipapataw mo sapagkat yung dumi ng lumang damit at yung amoy nito, mahawa lamang yung bagong damit na ipapatong po ninyo. Okay? Ang teksto po natin makikita sa Ephesians 4:22-32. Basahin po natin. Sabi ganito, you were told with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. For we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. 28. Slide, please. Verse 28. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as the Christ God forgave you. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. So dito makikita po natin, Paul instructing the Ephesian believers for Christian living. Tama? Tinuturuan ni Pablo yung mga taga-Epheso kung paano mamuhay bilang Kristiyano. Sabi niya doon, to put off the old self and to put on the new one. Yung ba rin, yung magpagkatao at pagkatapos itiis ang bago. Tama po ba? Ang tanong po natin, the question is that, what are the things to be putting off? Ano yung bagay na kinakailangan natin hubarin and the things to be putting on? At yung mga bagay na kinakailangan natin isuot, ano po? In relation to this. Okay? So, we have 1A. Okay, 1A, put off falsehood. Sabing ganun, hubarin natin ang kasinungalingan. Tama? Makikita natin yung sa verse 25, letter A, yung sabing ganon. Therefore, each of you must put off falsehood. Ang bawat sa isa sa inyo, dapat hubarin ninyo yung kasinungalingan. Okay, ano ba ibig sabihin ng falsehood? Basahin po natin. Sabi ganito, falsehood is generally misrepresentation. Ano po? Ito yung tawag dito, yung maling pagre-representa. Okay, ng mga bawat bagay o ng iyong sarili. It's the act of lying or making false statement which malign the truth or reality. Sabi nga nun, ito daw yung akto, yung gawa ng pagsisinungaling. Okay? Yung pagsasabi ng kasinungalingan at pagkatapos, yung pagbaluktot ng katotohanan. Sabi nga nun, it includes misrepresenting oneself by creating false image. Kabilang po rito, sakop po nito, yung misrepresentation po natin, ano po, tawag dito, yung pag-create ng imahe na hindi naman talaga tayo. Karaniwan, nangyayari ito sa social media. Tama po ba? Amen po ba? Umaya malalaman po natin. Providing misleading information to deceive others. Nagbibigay tayo ng mga misleading information patungkol sa ating mga sarili doon sa iba. Yung pinaniniwala natin sila na ganito tayo. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Okay? Nasusundan po ba natin? Amen. So, ano po yung mga halimbawa ng
ng kasinungalingan o ng falsehood. Basahin po natin. Halimbawa, ano po in our jobs or work, sabi gano'n, it is when you're lying about work experience to get a job or about the nature of our work itself. Ito po yung pagsisinungaling. Halimbawa, pag nag-a-apply po tayo, okay? Nag-a-apply tayo, halimbawa, bilang isang floor manager. Pero ang totoo, dun sa trabaho pinanggalingan natin, janitor po lamang tayo. Okay, at pagkatapos doon sa ating resume, ano po, nakasulat doon na meron tayong experience na floor manager. Para kasi ang sarap pakinggan eh. Pero narinig mo na yun, nilagay mo doon sa resume mo. Okay? So, falsehood po yun, sapagkat iba ang work experience mo at iba rin naman yung sinusulat mo sa resume doon sa bagong trabaho na ina-applyan po ninyo. Noong araw, ano po, meron kaming kapitbahay doon sa may doon, ano po, lagi siya naka-trubinize. Lagi siya naka-long sleeve. Okay? At pagkatapos talaga naman, braid yung pantalon niya. Ano po, talagang matsusugatan ka eh. Laging planchado. At alam ko ng lahat ng komunidad doon sa kapitbahay po namin, okay, na nagtatrabaho siya sa bangko. Totoo naman. Hanggang isang araw, ano po, meron din kami isang kapitbahay na nagbukas, nag-open ng account sa parehong bangko kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ko alam kung sadya o nagkataon lang. Nakita po niya, ano po, yung kapitbahay namin na mataas yung pagtingin ng marami sa amin, no, dun sa komunidad na yun, no, dun sa neighborhood na yun, ano po. Kasi may attachment case pa eh. Alam niyo yun? Alam po ninyo kung anong trabaho niya? Janitor, messenger. Okay, yung laman ng attachment case niya, lunchbox. Okay? So makikita po natin, ano, sa trabaho pwedeng mangyari yung kasinungalingan ito. Pinapaniwala natin yung iba na meron tayong mataas na katungkulan doon sa kusina na ang totoo hindi naman. Meron nga ako napanood dati, paper mash yung title, kaya medyo haba tayo. Okay. So, pangalawa, sa ating mga business dealings, nangyari ko ba yun? When we falsely claim that the item you're selling is in good condition, ano po, or is good, though it is not, and is actually problematic. Halimbawa, nagbibenta ka sa social media ng mga electronic gadgets or devices, tama? Sasabihin natin doon, brand yun. Walang problema yun. Pero ang totoo, ang natin tinitinda mo, return lang. Pinagawa lang, pinaayos lang, at pagkatapos binibenta mo sa halaga ng bagong presyo. So kasi nungalingan yung bagay na yun. Yung parang nag-aalo ka ng yogurt dun sa social media, no? Pero ang totoong produkto mo naman ay mayonnaise. Nakakatawa, no? Merong order sa iyo ng yogurt, pagkatapos pagdating ng produkto dun sa kanila, pag-deliver, pagbukas ng bote, ano po, pagtikin, naku, parang panis yung yogurt, yun pala mayonnaise. So, magkaiba kasi ang presyo. Tama? Hello, mas mahal po ang yogurt dun sa mayonnaise, ano po. Naalala ko po si Hugh Jackman eh. Meron silang movie dati ni Meg Ryan. Okay, ang title noon, Kate and Leopold. Galing siya doon sa 19th century, nagpunta siya sa 21st century. Si Leopold, isa siyang duke. Pagdating doon, dahil sa accent niya, pagkatapos talagang pag nagbitaw ng salita si Meg Ryan kasi nagtatrabaho bilang advertising executive. Okay? Nakuha niya si Hugh Jackman, okay, si Leopold dun sa kanyang advertising company para mag-advertise ano po ng isang produkto, yung Farmer's Bounty Margarine. Okay? So commercial na yun, ano po, kinakailangan sabihin yung mga linya, Farmer's Bounty, the genuine essence of fresh, premier butter in every bite. Tapos gubuha siya ng Farmer's Bounty, titikman niya. Hindi masarap. Iba dun sa sinasabi. Iba dun sa sinasabi sa commercial, sa totoong lasa ng produkto na itinitinda niya. So nagkagalit sila, nagalit siya dun sa commercial scene na yung parang banayad whiskey lang po niya yung kay Dolby. Okay? Sabi nga nun, pag galing ka sa opisina at medyo pagod, wala kang dapat gawin kundi maupo ka sa sopa. Kumuha ka ng banayad whiskey, kumuha ka ng baso, magsalin, pagkatapos tsaka inumin.
Parang sabi niya gano'n. Hanggang sa dulo, nalasing si Dolphy, no? Sabi niya, pag galing ka sa opisina, kapag pagod ka, maupo ka sa lamesa. Okay? Pagkatapos kumuha ng banayad whiskey, isaling sa sapatos, saka inumin. Nagkapalit-palit na. Paano nangyari yun? Dahil sa isang kasinungalingan. Okay? Dahil sa yung produktong itinitinda niya ay hindi katulad kung paano niya ito ibinibenta. Yung promotion, yung marketing na magkaiba. Okay? So, nangyayari po yun sa mga business dealings natin. Saan pa nangyayari yung bagay nito? Yung mga kasinungalingan. Kagaya na sinasabi natin sa social media, nung sabi, when you're exaggerating aspects of your life to fit, no? So, societal expectations should gain approval from others. Pagka minsan masyado natin ina-exaggerate yung buhay po natin para matanggap tayo ng sosyedad. Tama po ba? At para makuha po natin yung approval ng iba, di ba? Minsan may makikita tayong lalaki o babae, tatayo sila sa likuran ng isang kotse, magsiselfie. Pagkatapos ang caption niya dun sa post, my new toy. Pero ang totoo, yung new toy niya sa bulsa, yung kotse meron kasamang candy, hindi yung nasa likuran niya. Okay? Tama ba? Meron namang babae, gigising sa umaga, tama? Pagkatapos magsha-shower siya, magtutupbrush siya, magbibihis siya uli ng bago, pabalik siya sa kama, tapos magkukuha ng litrato, tapos sasabihin niya, just walk up like this. Tama ba? Pero totoo, naligo na siya. Tama? Inayos niya muna yung sarili niya bago siya nagkuha ng litrato, pagkatapos sasabihin niya dun sa caption niya, walk up like this. Tama ba? Nangyari ko ba yun? May gumagawa po ba sa atin nandito? Walk up like this. At saka ngayon nakakatakot na, hindi mo na makilala yung mga tao kung sino talaga dahil meron ng mga filter na doon, no? Images. Yung matanda, bumabata, tama ba? Yung pangit, gumaganda. Okay? Dahil ko ngayon kwento dati, merong isang Kristiyano, talagang ginaingit siya sa magaganda at magagandang lalaki. Kaya ang ginawa niya, nung nagkapera siya, nagtatrabaho siya, nagparitoke siya. Okay? Pagkatapos niya magparitoke, na-aksidente siya, namatay itong kapatiran na ito. Okay? Pagkatapos doon sa langit, ayos siyang patuloyin. Ayos siyang patuloyin ni San Pedro. Halimbawa lang po ito, ha? Ayos siyang patuloyin ni San Pedro doon sa pintuan ng kalangitan. Pagkatapos sabi niya, nananampalataya po ako po si ganito. Nagsiserve po ako sa simbahan namin. Sa pagong worship leader doon sa amin. Ano bang pangalan mo? Sinabi niya yung pangalan niya. Pagkatapos sabi ni San Pedro sa kanya, ay, ikaw pa yun? Hindi kasi kita nakilala, sorry ha. Hello? Gusto pa ba natin mangyari yung bagay na yun? Na dahil sa kasinungalingan natin, dumating yung pagkakataon na hindi na rin tayo makilala ng ating Panginoon. Ayun ko ba? Hello? Amen. Sa court proceedings, nangyayari din po yun, di ba? Tama po? This refers to false testimony or the presentation of untruthful evidence under oath. Okay, kahit pa nga merong oath, ay nagsisinungaling pa rin. Ano po? Most commonly known as perjury. Okay? And the best example of which is what we currently see in the Senate. Yung nakita po natin sa Senado, isang magandang halimbawa ng bagay nito. Sino yun yung huling humarap sa Senado, dun sa Blue Ribbon? Si Orly Gutesa, natatandaan po ba niya yun? Hello? Yung sabi niya, nagsakay sila ng 48 bags. Okay, at bawat bags daw naglalaman ng 48 million din, parang gano'n. Ay ang kada million, ang 1 million yata isang kilo, kaya yung isang bag, 48 million, ganun din yung kilo no? Na kailangan siya ng maraming sasakyan para magawa nila yun. Okay. Pangalawa, sabi nga na, lumalabas sa investigasyon, yung kanyang, anong tawag doon? Yung yung notaryo. Yung kanyang notaryo, fake yung notary niya, hindi talaga yung dumaan doon sa may notaryo. At marami pang bagay na makikita tayo, doon sa mga paglilito sa Senado man o sa Kongreso, na talagang nagsisinungaling, harap-harapan yung tao na talagang ikagigigil at ikagalit po ng bawat isa sa atin. 5. Hindi today casual lang. Sabi nga na, trivial falsehood told about small unimportant things. No? Yung mga sasalitaan natin sa mga bagay na hindi naman talaga importante, no? To avoid minor conflict
para lamang maiwasan natin yung kahit maliliit na pagkatalo, para manahimik lang. Gumagawa tayo ng kasinungalingan para maiwasan natin yung inconveniente, tama po ba? Or the need for detailed explanation, para hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kailangan mo magsinungaling para matapos na lang yung usapan. Amen ba? It is a lie that typically involves minor misrepresentation, omission, and exaggeration of facts in details. Alam po ninyo, sa tuwing binabawasan po natin o dinadagdagan po natin yung mga impormasyon at mga katotohanan, yung mga detalye nito. Okay? Sa puntong yon, nagsisinungaling na po tayo. Dahil nagbabago na yung kwento. Hindi na po tayo nagsasabi ng ano? Ng totoo. Okay? Tama po ba? Sorry. Okay. Halimbawa ano? Ano ba yung mga halimbawa nito? Hindi maayos yung pakiramdam mo. Meron kang nararamdaman. Pagkatapos sinanong ka, kamusta ka na? Anong madalas natin sabihin? Okay lang. I'm fine. Pero ang totoo, hindi yun ang nararamdaman mo. Tama? O kung kaya naman, we're making false flattery, such as we look great today. Tama ba? Pagka minsan, meron tayong kakilala, babatiin natin siya, ang ganda mo ngayon. No? Sabay talikod na gano'n, sabay taas ng tirik, okay? Ang ganda mo ngayon. Kung kaya naman, meron tayong appointment, meron tayong kakataguin. Pagkatapos nali tayo. Pagkatapos dumating tayo doon sa lugar, doon sa place, sasabihin natin doon sa ka-appointment po natin na traffic tayo. Kaya nalita ko. Ang problema, yung ka-appointment mo, malapit lang din doon sa inyo nakatira. Okay? At pagkatapos siya, hindi na traffic, pagkatapos sasabihin mo na traffic ka. So marami pang bagay, yung kumain ka na, tapos na, tama? Anong dessert mo, dahil magandang sarap yung kinakain nila, mag-iimbento ka rin ng dessert sa inyo. Tama, samantalang ang dessert mo na naman, candy lang, na pagkatapos mong kumain. Okay? So kasinungalingan din po yung mga bagay na yun. Ano pong pinupunto natin dito? Okay. From all of this, we see why also is one of the characters that we should be put off. No? Makikita po natin, mula sa mga halimbawa po natin, sa mga binasa po natin kanina, na ang kasinungalingan ay karakter na dapat po natin kumparin kasama ng ating lumang pagkatao. Together with our old self, for it opposes moral values and that we supposed to wear as Christians who were told by God to testify for the truth. Dapat hinuhubad natin yung bagay na yun sapagkat kontra yun, laban yun sa mga moral value, okay, na dapat sinusuot natin bilang mga Kristiyano, tinawag ng Diyos para magpatotoo saan? Sa katotohanan. Tama? Tinawag tayo to testify the truth, kaya lagi natin ibihis, okay, yung virtue ng katotohanan. At hubarin po natin ang kasinungalingan. Amen po ba? Amen. One day. Ano po naman ang ipuputo natin? Sabi natin kanina, ubarin natin yung kasinungalingan. Eh po naman, sabi po natin, put on the truth. Yung hinubad po natin yung kasinungalingan, palit naman po natin, magbihis naman tayo ng katotohanan. Okay? Makikita natin yun sa verse 25, verse 3, anong sabi? Speak truthfully to your neighbor. Magsabi ka palagi ng katotohanan sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kasama. Ano bang ibig sabihin ng truth? Truth is the quality or state of being true. Ang katotohanan daw ay estado o katangian ng pagiging totoo. Telling the truth builds trust and it leads to clearer communication for stronger relationship. Ang pagsasabi daw ng katotohanan ay lumilika ng pagtitiwala, okay? Na nag-lead o ang tawag dito, na nagdadala sa atin sa isang malinaw na komunikasyon at matatag na relasyon. Tama ba? Pag nagsasabi po tayo ng totoo, sa bawat isa, okay, nagkakaroon ng anong tawag doon? Ng pagtitiwala. At kapag mayroong pagtitiwala, tumitibay yung ating relasyon sa kanila, doon sa iba. Amen po ba?
Palakpakan nga po muna natin sandali ang Panginoon. It promotes integrity and improves mental health by reducing stress and fostering self-acceptance. Pinopromote po dito ang integridad o yung pagiging matapat. Okay? At pinalalago niya o pinaunlad niya. Okay? Yung ating anong tawag dyan? Mental na kalusugan. Ano bang Tagalog noon? Teacher. Sino si teacher? Anong Tagalog doon ng mental health? Mental na kalusugan. Oh, mental na kalusugan. Kalusugan ng isipan. Kalusugan mental. Kalusugan ng isipan. Kalusugan ng isipan. Kalusugan pang kaisipan. Yung tumami na yung teacher natin dito. So, it promotes integrity, improves mental health by reducing stress. Okay, nababawasan kasi yung mga alalahanin. Pagkat nagpo-posture ito ng self-acceptance, sinuturuan tayo para tanggapin yung ating sarili. And it also simplifies the life by eliminating the need to remember lies. Kapag nagsisinungaling po tayo, nagiging komplikado kasi yung buhay. Tama? Kinakailangan kasing tandaan kung ano yung sinabi mong kasinungalingan kanina. Para yung sasabihin mo ngayon at sasabihin mo sa susunod pa, ay, anong tawag doon? Anong tawag dito? Nagpo-conform kung sa unang mong sinabi kanina. Tama ba? Pastor, Oy. kalusugang pangkaisipan. Kalusugang pangkaisipan. Okay. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, ganun po, mas nagiging simple po yung buhay kapag hindi tayo nagsisinungaling. Dahil wala po tayong kinakailangang pagtakpan. Okay? Isa-isahin nga po natin, sabi una, stronger relationship and stronger relations. Okay. As we're saying, telling the truth builds trust, no? Pinapatatag dito yung pagtitiwala, pagkatapos ng pagtitiwala pa naman, nag-posture ng open communication. Okay? That eliminates misunderstanding. Kapag open yung communication po natin doon sa iba, nawawala o inaalis po nito yung hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan. Tama? Sa ating relasyon, doon sa iba. Pangalawa, sabi natin kanina, reduce stress. The mental burden of maintaining lies can be significant. Okay? Kapag nagsisinungaling po tayo, para mapanatili yung ating kasinungalingan, ay hindi maliit na bagay yun. No? So, being honest provides relief and reduce stress. Kaya kapag nagsasabi po tayo ng totoo, okay, sabing ganon, nawawala yung ating mga alalahanin, yung ating mga pinagtatakpan. Sa ganon, nagiging maayos yung ating pangkalusugan, kaisipan. Alam po ba? Amen. It reduces stress. Okay. Pangatlo, anong sabi? Increases self-acceptance. Okay, being truthful with yourself about your flaws and mistakes is crucial to self-knowledge, freedom, in mental health. Sabi nga lang, pagiging totoo daw sa iyong sarili, okay, patungkol sa iyong mga pagkakamali, okay, sa iyong mga kapintasan, ay napakahalaga para sa pagkakilala ng iyong sarili, sa iyong kalayaan o kasarinlan, at hindi naman sa kalusugan, pangkaisipan. Tama ba? Hello? So, napaka-importante kapag nagsasabi tayo ng tapat o ng katotohanan. Pangapat, anong sabi? Sabing ganon, that's to remember. Telling the truth means you don't have to keep track of conflicting stories. Okay? Kasi kapag nagsisinungaling po tayo, ang tendency talaga, magkukwento pa tayo para mapagtakpan yung kasinungalingan natin ginawa kanina nung nakaraan. Kaya nagpapile up yun, nagpapatong-patong yun. Kaya kapag nagsasabi tayo ng totoo, sabing gano'n, hindi mo na kailangang itrack pa o isipin palagi kung ano yung sinabi mong kasinungalingan kanina para pagtakpan muli ngayon at para pagtakpan muli sa kinabukasan. Tama ba? Hello? Amen. Telling the truth means you don't have to keep track of conflicting stories or elaborate on lies. Tama? Kapag nagkasinungaling po kasi tayo, para pagtakpan yun, gagawa na naman tayong katakot-takot na paliwanag. Okay, ng palusot para mapagtakpan yung ating kasinungalingan. So makikita natin na talagang napakahalaga at mas maganda na nagsasabi tayo ng katotohanan o sinusuot natin ng katotohanan at hinuhubad natin ang kasinungalingan. Amin ba? Amen. Amen. So saan ako? Anong punto natin sa bagay na ito? Okay.
So with all these benefits, kasama ng mga biyayo, ng mga benepisyong ito, here we are encouraged to put on the truth. No? In-encourage tayo ni Pablo na isuot natin yung katotohanan in our new self, sa ating bagong pagkatao, to adapt and reflect the character of God who is faithful in truth. No, para i-adapt po natin, o ariin po natin, at pagkatapos maging refleksyon ng buhay po natin, ang katotohanan. Yung karakter ng Diyos na siyang tapat at totoo. As He created us to be like Him, dahil nilikha niya tayo, nakagaya niya in true righteousness. Makikita po natin yun saan? Doon sa binasa po natin kanina, sa verse 24. Pangalawa, 2a. Anong sabi? Put off anger. Sabi nga doon sa verse 26, in your anger, do not sin, do not let the sun go down while you are still angry. Pag nagagalit daw po tayo, huwag tayong magkasala, huwag natin hayaang bumaba yung araw na nagagalit pa rin tayo. Ibig sabihin, kung nagalit ka ng umaga, huwag mong hayaan na magtakip silim, galit ka pa din. O kung nagalit ka ng gabi, huwag mong hayaan na pagkagising mo kinabukasan, galit ka pa rin. Nasusundan pa ba natin? Amen. Amen. So we have to put off anger. Ano ba ibig sabihin ng anger? Yes? Sabi ganito, no? Anger is a strong feeling of annoyance, displeasure. Anger is a strong feeling of annoyance, yung ines, displeasure, sama ng loob, or hostility. Okay? Yung buot. It is commonly experienced by someone who feels threatened. Okay? Karaniwan, nararanasan po ito ng isa o ng tao na tinatakot o kaya naman pinagsasamantalahan or being taken advantage of when he feels rejected or disrespected. Kapag nakakaramdam siya na itsupera siya, o kung kaya po naman nararamdaman niya na walang respeto sa kanyang iba, or when he feels that others are blocking his way from doing something that matters to him. At kapag nararamdaman niya na parang laging hinahadlagan, parang mayroon palaging humaharang doon sa kanyang daraanan para magawa niya isang bagay na para sa kanya ay mahalaga. Sa ganon, yung taong ito, na pinagkakaitan ng kanyang karapatan, ano nangyari? Nagagalit po siya. Amen? And so, dahil doon, and so it becomes harmful not only for the others around the person who is angry. Hindi naman po ito makakasama doon sa mga taong nakapaligid, doon sa taong nagagalit. Tama ba? But also, okay, for the person himself who harbors this feeling. Doon sa tao na nagkikimkim ng galit, mas malaki po yung epekto ng pakiramdam o ng damdaming ito. Ano po ba yung mga basic types ng anger na meron tayo? Okay, types of anger. Ano una? Blow up. Ano ibig sabihin ng blow up? Sabi, to blow up in anger means to suddenly lose control and become violently angry. Similar to explosion or sudden outburst. Ito yung bigla ka na lamang nagagalit, bigla ka na lamang sumisigaw. Halimbawa, nasa isang restaurant, kumakain ka, pagkatapos natapunan ka ng tubig ng waiter, bigla ka na lamang tumayo, bigla ka na lamang naninghal. Ang tawag doon, blow up. Sino po sa atin yung gano'n? Yung merong gano'ng anger, management issue. Ay, may tumataas ang kamay doon, si Richard daw. Sinisigawan niya po si Pastor Claude. No? Merong gano'n Yung bigla na lamang sumisigaw. Tama? Sa maliit na bagay, natapunan ka lamang ng tubig habang kumakain ka sa isang restaurant, bigla ka na lamang sisigaw doon sa waitress na nakatapon ng tubig sa'yo. Kahit hindi mo na tinanong o inalam kung sinadya niya o hindi yung bagay na yun. Ang tawag natin doon, blow up. Pangalawa, sumabog burn up. Ano ibig sabihin nito? Sabi ito, burn up in anger describes a more intense. Okay, mas mainit ito, consuming, talagang naglalagablab, nakakasunog, nakakapasok, and sustain. Okay? To burn up in anger describes a more intense, consuming, and sustained feeling of intense anger. Mas mahaba po ito. Nasusustain niya, prolong, napapahaba. Often, with strong emotion like a fire burning internally.
Okay, kadalasan para itong apoy na naglalagablab sa iyong kalooban. Paano kaya ito? Paano ipapaliwanag yun? Kumakain ka sa restaurant, nabuhusan ka ng waiter ng tubig, nagtimpi ka. Pero galit ka na noon. Tama ba? May kinitimtim ka na noon. Pero pinanagpas mo yung bagay na yun. Pagkatapos, pangalawang balik naman ng waiter, nabuhusan ka naman yan ng sauce. Nagtimpi ka pa rin. Naiipon yung galit dun sa loob. Okay? Lalo siya nag-aalab habang tumatagal yung bagay na yun. At pagkatapos tumawag ka sa waiter, humihingi ka ng tubig, ng water, tinignan ka lang niya. Tama? So talagang nagagalit ka na. Tama? At pagkatapos magbibigay na kayo, humihingi ng tip. Talaga namang magagalit ka na doon, no? Sisigaw ka na. Ang tawag natin doon, ano? Burn up. Naipon yung galit. Nag-file up. Unti-unti. Hindi yung kanina, bigla agad sumabog. Tama? Blow up ang tawag doon. Kapag naipon, mas intense, ang tawag doon, burn up. Yung pangatlo, tinatawag nating clam up. Ano ibig sabihin nito? To clam up means a silent withdrawn response to anger, where someone becomes uncommunicative or even shuts down emotionally. Pag sinabi po natin clam up, ito po yung galit siya. Okay, tapos pag tinatanong mo, ayaw sumagot, ayaw magsalita. Tahimik lang siya. Silent treatment. Pagkatapos aalis na lamang siya doon sa crowd, okay, ayaw niya magsalita, ayaw niya ipaliwanag kung ano nararamdaman niya. Pero ang totoo, galit siya. At ang tawag sa galit na yun, na kinikipim niya ay clam up. Okay? Sa tatlong halimbawa natin, paano kayo nagagalit doon sa tatlo? Sino yung bigla na lamang sumasabog? Para si Dustin. Okay, sino yung blow up? Sino yung burn up? At sino naman yung clam up? Okay? Kaya pala, this is why, this is why anger, sabing gano'n ni Paul, should be put off, kinakailangan natin hubarin from our Christian life. Why? Because it's obvious na po inintreasable. Madali siyang mapansin, madali siyang mahalata. Tama? Kapag bigla ka na lang nahimik, nagbago yung mood ng mukha, yung bukas, yung hinatya, sabi mo, gano'n naging mukha. Alam nila, galit ka kahit hindi ka nagsasalita. Tama? Kapag sumigaw ka, alam nila na galit ka. Tama ba? Alam nila na nainis ka. And it could affect our testimony in an instance. Right there and then. No, kapag nagagalit tayo, nasisira ka agad yung testimony natin. Tama? Why? Nakikita ito ng iba eh. Nahalata nila ito eh. Tama? Kahit sabihin hindi ka nagsasalita, nakikita yun sa bukas ng iyong mukha. Lalo na siguro kung sumigaw pa tayo, no, dahil doon sa matinding pagkagalit natin sa iba. Kaya ang sabi ni Pablo, dapat ubarin natin. Okay? Yung tawag dito, yung bad behavior na yon. Amen po ba? Amen. So, 2B po tayo. Kung ubarin po natin yung ating anger, ano dapat ipalit doon? Okay? Sabing gano'n, put on kindness and compassion. Wala po dun sa immediate text, ano po, yung paliwanag na para isuot naman natin yung kindness and compassion to counter yung anger, ano po. Kaya hinanap ko siya, nakita ko siya doon sa ibaba, doon sa verse 32. Ang sabing gano'n, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ, God forgave you. Okay? Maging mabuti daw tayo at maunawain ano doon sa iba. Patawarin natin sila kung paano pinatawad tayo ng Diyos kay Kristo. Okay? Paliwanag nga natin ano yung kindness, kung ibig sabihin nito. Okay, sabi, kindness is style of behavior marked by acts of consideration and concern for others. Ang kabutihang loob daw ay tipo ng pag-uugali, ano po, nakakitaan ng gawa at pagkukonsidera at pag-aalala para doon sa pagiging maunawain. Okay, pagiging maunawain. Saan ba ako? Narito ako ni Pastor eh. Kindness is a type of behavior marked by acts of consideration and concern for others. Ang kabutihang loob daw ay uri ng pag-uugali, okay,
nakitaan ng gawa ng pagkukonsidera, Tagalog ko lang gamitin ko, Pastor. Consideration is pagiging paunawain. Nakitaan ng magiging maunawa, tama ba? Pagka maging maunawa at pag-aalala. Okay, para dun sa iba. The quality or state of being kind, nakukulik ako. The quality or state of being kind that treats people with gentleness and respect. Ito daw yung quality. Ito daw yung katangian, ito daw yung katangian ng estado ng pagiging mabuti at nag-treat o nagtatrato sa iba, nagtatrato sa tao ng merong kababaang loob, ayan, at respeto. Amen po ba? So that is kindness. Yung concern Ayan. is malasakit. Malasakit. Diba yan? Merong malalim na, hindi ko malaman kung sinong major dito ng Tagalog na Pilipino. Pangalawa, Marami niya malasakit. compassion. Sa panahon natin. Compassion, ano po? Anong sabi sa compassion? Compassion, on the other hand, is a strong feeling of sympathy. No? Isang mas malalim ito, damdamin ng simpatiya para sa iba. Okay? Para sa paghihirap ng iba in a desire to elevate it. At yung pagnanais po natin na malunasan po ito. It is a sensitivity to the emotional concern of others. Ito yung sensitibidad o yung pagiging sensitivity. Yung alam mo na, no? Kung ano yung nararamdaman niya, kung ano nararamdaman ng iba. At ito rin yung abilidad para maunawaan mo sila. Tama? The ability to understand such, plus the motivation to help. Hindi siya tumitigil doon. Okay? Nakikita natin yung pangangailangan nila, naiintindihan natin sila, at pagkatapos hindi lamang tumitigil doon, meron tayong motibasyon para abutin at tulungan sila. Okay, yun yung compassion. Tapos yung kapag sabi kasi naaawa ko na sa tao na yan, yung awa na hanggang awa lang. Pero kapag meron ka ng tulong, you do extra mile, that is already Compassion. Compassion. Abag. Okay. Yun yung compassion, magkaiba ng pity. Ano? Yung pity kasi naawa ka lang. You feel sorry for them. Tama? Pero pag sinabi natin, nagkaroon ka ng habag o ng compassion para sa mga taong yun, talagang gumawa ka ng paraan para abutin at tulungan sila. Okay? Now, ano ba yung mga basic steps, ano? Sabi nga ng basic steps of anger management such as to take time out, make a deep breath, counting 1 to 10, and go forward, could help, no, to cool down ourselves in angry moments. Sabi nga nun, yung pagsunod daw po natin sa mga basic steps na po ng anger management, kagaya ng alis ka muna ron kung saan nagkakagulo, kung saan merong hindi pagkakaintindihan, no, to take time out. Pagkatapos, lalabas ka muna, hinga ka muna ng malalim. Okay? Tapos bibilang ka muna ng 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O kung kaya, kapag hindi pa rin, galit ka pa rin, sabi nga maglakad-lakad ka muna. Tama? Tsaka ka ulit bumalik doon sa scene para makipag-usap para sa isang pagkakaunawaan. No? Makakatulong po yung bagay na yun. Pero iba pa rin, no? Yung pinag-aaralan po natin. But virtues of kindness and compassion on top of this, ano po, yung damdamin, no? yung ugali, ano po, ng kabutihan at pag-unawa. Okay? Sigurado at palagi, okay, na kinakalma yung bawat bagay, kasama na roon yung mga tao, pati yung paligid mismo, pati yung lugar kung saan nagkakagulo. Lahat yun nagbabago kapag meron kang kindness and compassion sa puso mo. At bilang Kristiyano, sinasabi ni Pablo, dapat na makita ito sa bawat isa sa atin. Dapat binibigis po natin ito. Inumubad natin yung galit, pinapalitan po natin ng kindness, ng kabutihang loob, at ng compassion. In short, love. Tama ba? Okay. So, anong point po natin? The Bible is clear that instead of keeping anger that is so consuming, ano po, sabi nga lang, malinaw ang Biblia, sa halip na pinanatili natin yung galit na naglalagablab, ano, sa atin. We have to put it off. Kinakailangan po natin itong hubarin so that we can put on kindness and compassion in order for us to understand the other's concern in situation. Kinakailangan po natin hubarin yung galit, i-base natin yung kabutihang loob at habag para maunawaan po natin yung iba, yung kanilang mga alahin at yung kanilang sitwasyon.
Baka mamaya kaya naman siya ganun, meron siyang pinagdadaanan, meron siyang sitwasyon na magkakataon na yun. At maunawaan po lamang natin yun, hindi sa magitan ng galit, kundi sa magitan ng kindness and compassion. Amen ba? Amen. Palapakan nga po natin yung Panginoon. Sabi nga nun, in that, we may be able to forgive. Mapatawad natin sila and reach them in spite of whatever offenses they cause. No? Kaya natin silang patawarin kapag meron tayong kindness and compassion at kaya natin silang abutin kahit ano pa yung offense na nagawa nila laban sa atin. Amen? Amen. Okay. 3A. The willingness to listen. Okay na ako sumobra, meron tayong bisita eh. Nanggamit pa eh. Para hindi. Okay. Sana ako. 3A. Root of ano daw? Stealing. Makikita natin yun sa verse 28, letter A. Hindi pa nabisita, no? Hindi ko alam kung sinong papalit dito eh. Yung pa isa, nandun sa likuran eh. Pero ginahanap mo dyan. Okay. Ako naman, okay na ako nagtuturo lang eh. Tanda na tayo. Okay. Anong sabi nga sa verse 28a? Anyone who has been stealing must steal no longer. Yung mga nagnanakaw dati, yung mga nangungupit dati, o ano man ang ginagawa nila, dapat ngayon bilang Kristiyano, hindi na natin ginagawa yung bagay na ito. Okay ba? Okay, ano ibig sabihin noon? Ng stealing? Ano yan? Stealing person. Meron kang ninakaw. Tao ba yun? Sabi nga nun, stealing is the action or offense of taking another person's property without permission or legal right and without intending to return it. Okay? Yung pagnanakaw daw, yung pagkuha, ano po, ay gawa o gawain o sala, ano po, ng pagkuha, ng pag-aari ng ibang tao na walang paalam at walang basihang legal, ano po, at walang intensyon para isauli yung bagay na yon and without intending to return it. So, may definition po nakikita po dati. Sorry, hindi ko pala nailipat. Yun po yun. Stealing is the action or offense of taking another person's property without permission or legal right and without intending to return it. Yung pag nanakaw daw ay gawin o gawa, ano po, o sala ng pagkuha, ng pag-aari ng ibang tao na walang paalam o walang legal na basihan, okay, at walang intensyon para isauli ito. So, by definition, ano po nakikita natin? Sabi, by definition, we see 5 elements present, ano po, for us to deem that action committed is actually stealing. Meron 5 elemento na makikita po natin para malaman po natin na yung ginawa talaga ay isang pagkuha o pagnanakaw. Okay? Ano po yung mga elementong ito? Five elements of stealing. Ano yung una? Yung kanina sabi ganon? Taking of personal property. Okay? Naroon yung elemento ng pagkuha ng pag-aari ng iba. Ay, ng pagkuha ng personal na pag-aari. Kaya yung pag-aari. Pangalawa, okay, taking personal property, pagkuha ng personal na pag-aari, at yung pag-aaring iyon ay pag-aari ng iba. Okay? Ano pa? Kinuha yung pag-aaring iyon without the owner's consent. Kapag hindi mo pinaalam, meron kinuha ang pag-aari, at yung pag-aaring yun, hindi sa'yo pag-aari ng iba, hindi mo pinaalam, meron ng 3 elemento na nabubuo ng pagnanakaw, flood control. Okay? Pang-apat, kapag ginawa po natin yan, ano po, merong ill intent, it's done with dishonesty or in dishonesty. Kapag ginawa natin yun ng walang katapatan, okay, yun yung mga elemento na makikita po natin para masabi natin na yung aksyon ay isang pagnanakaw. Yung pang-5, done with dishonesty, then to keep the property of the owner.
Okay? Pagkatapos kinuha natin yung property ng iba, wala tayong paalam, meron tayong ill-intention, okay? Pagkatapos tinabi natin yon, hindi natin sinauli doon sa may ari. Sa 5 yun, masasabi natin ano po, na buong buo yung mga elemento na tayo po ay nag-steal o kumuha ng pag-aari ng iba. Parang sa mga pakinggan kasi pag nagnakaw, ano? Okay. For example, ano po? Ito tatanungin ko po kayo Sabi nga doon sa example, if X goes to a restaurant and by mistake takes Y's card instead of her own, she has physically deprived Y of the use of the property. But if X did it by honest mistake because she believes that she is the owner, then there is no stealing yet committed at this point. Sige nga po, pwedeng pakipaliwanag po yung example natin. Wala muna tayong discipleship. Pwede pong pakipaliwanag yan? Teacher, yung maingay dyan sa likuran. Si Tinggaw. Okay. Sabi nga nung sa... Sige kapatid. Ayaw, nakakita ko ng X and Y. Nakakita ka? Sa halimbawa po natin, si Dustin pumasok sa babae ito, halimbawa si Aliana pumasok sa isang restaurant, ano po, pagkatapos nagkamali siya, nakuha niya yung skirt ni Ate Laura. Tama ba? Nakuha niya yung skirt ni Ate Laura sa pag-aakala niya na yung skirt na yun ay pag-aari niya. Tama ba? So makikonsidera po natin yun na honest mistake. Sapagkat naniniwala siya because she believes that she is the owner. Sapagkat naniniwala siyang pag-aari niya yun. Sa puntong iyon, sabing ganoon, there is no stealing yet committed at this point. Hindi pa po buo yung kaso ng pagnanakaw. Okay? However, if X realizes the mistake when she gets home and could return the scarf to Y, yet she honestly keeps it, it's only then that X would be guilty of stealing. Tama? Kumain ka sa restaurant, nakita mo yung scarf, kinuha mo. Okay, sa lamesa. Pagkatapos, umuwi ka na. Kung meron siya kasing ganun start. Parehong scarf. Okay, honest mistake yun. Kasi akala mo sa'yo yun. Kaya kinuha mo, inuwi mo. Eh, nung nasa bahay ka na, na-realize mo, hindi pala sa'yo yun. Dahil dun sa bag mo, naroon yung scarf mo. At nakuha mo, may pangalan pa. Hindi, yung nakuha mo, kilala mo naman kung sino naroon sa mga lamesa. Halimbawa, katrabaho mo o kaklase mo. Tama ba? Hello? Nasusundan ko ba natin? Okay. Pagkatapos na-realize mo, hindi pala sa'yo yun. Pagkatapos meron kang pagkakataon, para isuli. Dahil kilala mo yung tao na nagmamayari ng scarf. Tama? Maaaring katrabaho mo, maaaring kaklase mo, o maaaring malapit lang yung bahay doon sa tinitirahan mo. Tama ba? Pero, minabuti mo na itabi yun. Okay? Tsaka pa lamang pumapasok ang kasalanan ng pagnanakaw. Okay? Ng panggumit. Okay? Ang kagandahan nun, ano po, bagamat somehow, siguro merong pagkakataon. Ako, nung bata ako, nangungupit din ako eh. Alam mo yun? Hindi lang maliit talagang malaki. Dahil dragatik ako. Talagang araw-araw kumukuha ako ng mga 100 pesos, 200, 300 pesos, minsan 1,000, susulod ko na yung sukulit sa Ang araw na yun, ng mga panahon yun, mahal yun. Okay, malaking pera yun. Talaga, kahit gigit tayo sa bagay nito, ang maganda rito, dahil tinawag tayo ng Panginoon sa isang bagong pagkatao, lahat ng bagay na yun, nawala na sa atin. Kaya ang kinakailangan namang natin gawin, bilang mga anak ng Diyos, uparin natin, kung meron pang tint, kung meron pang mansya yung damit natin, na mga pangit na karanasan na meron tayo nung araw pa. Uparin natin yun, napalitan natin ng mga bagong kasuotan na nilaan talaga ng Diyos para gamitin po natin. Nasusunod ko ba natin? Amen. So, napakabuti ng Panginoon para sa atin. Okay? So, wala tayong dapat ipagdamdam. Okay? Kung parang nagsasalita ito sa atin, pagkakataon lang po yun, Pagkakataon lang po yun. Okay.
So, ganun po yun, ano? Tsaka lamang siya nagiging guilty ng stealing. Ang punto natin, ano? The Eighth Commandment ordered us not to steal. No? Tinuturuan tayo ng ikawalong utos na dapat huwag tayong magnakaw. And though some argue that we're no longer under the terms of Old Covenant, at kahit pa nga na i-argue po natin, o i-argumento po natin na hindi na tayo sa ilalim ng termino ng lumang tipan, okay? The moral law, yung Decalogue, ano po, yung Ten Commandments, based on the nature and character of God, remain and unchanged. Hindi po maaaring magbago yung moral law na naroon sa Lumang Testamento dahil representasyon yun o naglalarawan yun sa karakter, tama po ba? At sa kalikasan ng ating Panginoon. Amin ba? At ang Panginoon, alam natin, He is a giver. Tama? At hindi kailanman siya naging tawag dito, naging theft, no? Or someone who steal others' property. Okay? Here in our text, we are instructed by Paul that as Christians, we should put off our old self, okay? Including the old habit of stealing. For as God's children, we are predestined to be conformed to the image of His Son. Sa teksto po natin, tinuturuan po tayo ni Pablo bilang mga Kristiyano na dapat hinubad po natin yung ating lumang pagkatao at kasama po dito yung luma nating gawi ng pag-umit, okay? Sapagkat mga anak tayo ng Diyos at tinalaga niya tayo para mag-conform, para maging kamukha ng kanyang bugtong na anak, ano po na si Cristo. Makikita natin yun sa Romans 8:28. So we have to put off stealing. Anong ibibigay sa manang ngayon natin? Ang sabing ganon, 3D, put on sharing or giving. Amen ba? Makikita natin yung sa verse 28b. Anong sabi doon? Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share or give with those in need. So, ano ibig sabihin ng sharing? Sharing can actually mean giving something as an outright gift. Ano po ang pagbabahagi daw, pamamahagi, okay, ay nangangahulugan ano po ng pagbibigay ng kaloob, okay? Halimbawa, sabi nga for example, to share one's food really means to give some of it as a gift. Pag binahagi po natin yung bahagi ng ating pagkain, ay binabahagi po natin yung bahagi nito na kinakain po natin bilang regalo dun sa pinagbibigyan po natin. Tama ba? It is also the process of dividing and distributing one's resources to others, sabi ganon. Bahagi daw din po ito, proseso din po ito ng paghahati at pagbabahagi, okay, ng resources ng isang, halimbawa, meron akong pag-aari, no? Pareho yung ginawa ni sino ba yung sa Acts? Si Barnabas, binenta niya yung lupa niya, tama ba? Pagkatapos yung pinagbilihan, ibinahagi niya. So, yun yung kahulugan ng sharing. Ano po? Pag-aari niya yun, pero binahagi din niya sa iba. Pero dito, hinahati. At pagkatapos, binahagi, equal part. Okay? Kasi iba naman yung konteksto nun eh. Under persecution sila nun, kaya sama-sama sila. Kaya meron silang isang pag-aari. Tayo naman, hindi ganon. Tama? Pero kung merong pagkakataon na meron kang malaking pag-aari, pwede mo namang hatiin sa iba o bigyan yung iba ng piraso man lang ng yung pag-aari. Ang tawag po natin doon, sharing. Amen ba? So, apart from this, we can also find that sharing is naturally operating in nature. Na bukod doon, makikita po natin yung pagbabahagi ay natural na umiiral na po sa kalikasan. For instance, halimbawa, when an organism takes in nature or oxygen, okay, its internal organs are designed to divide and distribute the energy taken in. Halimbawa, ang isang organismo kumuha siya ng nutrisyon o ng hangin, okay? Yung kanyang internal organ o yung panloob na organo po ay design para hatiin yung nutrisyon na yon at para i-distribute yung energy o yung enerhiya na nakukuha niya doon to supply parts of its body that needs it, or to supply parts of its body that need it, okay? Para ibahagi sa bahagi ng kanyang katawan na nangangailangan po dito. Nasusundan mo ba natin? Sabing ganon,
Intindihan naman po natin, ano po, yung internal organ po ng isang organismo, yung nutrisyon na nakuha niya at yung hangin, hinahati po niya yon. Pagkatapos pinamahagi niya doon sa iba, bahagi ng kanyang katawan na nangangailangan po nito. Okay? Tawag doon, sharing. So, anong punto? Ang kagandahan lang po sa ganyan, ay namatay ka na, no? Pag may nakakuha ng turo mo, kaya-kaya niyang ituro dahil nakadetalye. Okay? Dati kasi, sa experience ko kasi noon, talaga mga keyword lang yun eh. Kaya pag gumagawa ko ngayon, parang lahat bago uli. Kasi re-research mo lang, ano ba yung sinabi ko dito? Sino ba yung taong to? Kasi nilagay ko lang yung pangalan dun sa example, no? Yung pangalan ng tao. Re-research mo lang, sino ba yung tao? Okay? So parang bago siya palagi. Okay? This is why Paul was encouraging the church to put on the virtue of sharing. Okay? For the church is both an organization and organism. Yun yung dahilan kung bakit in-encourage ni Pablo na para yung simbahan para magbihis ng katangian ng pagmamahagi o pagbibigay. Sapagkat ang simbahan ay parehong organisasyon at organismo. Design siya para i-divide yung kanyang pag-aari at i-distribute dun sa buong kawan. Ano ba? Designed to divide and distribute gifts and blessings to the members of the body. 4. Matatapos na po tayo. Last point na po tayo. 4a, sabi nga nun, put off unwholesome talk. Tama ba? Verse 29a, makikita natin yun. Sabi nga nun, do not let unwholesome talk come out of your mouths. Huwag mong hayaan ang merong pangit na salita o maruming salita na lalabas sa iyong bibig. Okay? Ano ba yung unwholesome talk? Sabi nga nun, the Greek word sakros, translated here as unwholesome, means rotten, corrupt, or worthless. Okay, yung unwholesome po, galing po ito sa salitang Grego na sakros, ang ibig sabihin po nito ay bulok, sira, o walang halaga. It is often used to describe something that has decayed or is of poor quality. Madalas, tumutukoy po ito sa mga bagay na nabubulok o walang kalidad, both literally and morally. And it conveys a sense of being unfit for use or consumption. Okay, pinapahiwatig nito o sinasabi nito ano po, na hindi po ito fit, okay, para gamitin o para konsumuhin. So, literally, ano po, it refers to physical decay. Tama? Tumutukoy po ito sa physical na pagkabulok, halimbawa sa prutas, okay, such as spoiled food or damaged goods, sabi gano'n. Morally, it is used here, kung sa talata po natin, figuratively, to describe corrupt words that are not aligned with the universally accepted values or moral standard. Okay? Morally, ay nilalarawan po ito ng pangit o yung mga walang kwentang salita na hindi po sumasang-ayon sa universal at tinatanggap, tawag dito, sa universal na basta tulungan mo na ako. Ayan, hindi siya sang-ayon sa tinatanggap universally na values and moral standards. So na lang. Naintindihan naman natin, tama? Yes. Okay. Minsan mahirap talaga sa Tagalog eh. Okay? Ano yung mga halimbawa po natin dito? Gossip and slander. This is talking about people behind their backs in a way that harms their reputation. Yung gossip daw, o yung chismis, ano po, o yung paninira, yung slander. Nangyayari daw po ito pag pinag-usapan natin yung tao na wala doon. Nag-uusap tayo sa kanyang likuran, pag nakatalikod siya, pinag-uusapan natin siya. Pagkatapos, pagharap niya, okay. Pero pagkatapos, pagtalikod niya ulit, sinisiraan natin siya. So, ang tawag doon, gossip and slander. Pangalawa, yung degrading or mean-spirited language. These are words that put others down. Yung nagbababa sa iba, yung minamaliit yung iba, belittle them, or cause them emotional pain. Okay, na nagdudulot, ano po, ng pagdaramdam, ng sakit na damdamin, o ng kalooban doon sa kanila, doon sa iyong pinatutungkulan. Pangatlo,
Foul or vulgar language. Ano po ito? Are those offensive words or crude words, yung maruming salita. Okay? And this include words like fool, shit, damit. Tama? Hello? And others. Alam po ninyo, sa lugar po namin, daming eskwelahan doon, puno ng eskwela. Merong elementary, merong high school, merong college. Pag naglalakad ka roon, pag namamalayan kayo, pagkatapos napasabi ako sa mga labas ng mga bata, makikita mo pati yung mga batang babae. Nagkukwentuhan lang sila, pero nagmumurahan. Okay? Expression na. Expression na yun. Parang kada sentence yata, kada kalugtod. Meron kang usap. Pagdating doon sa dulo, merong mura. Okay? At para sa kanila, natural lang yun. Pero sa Biblia, pagbabayaran po natin yung bagay na yun. Lahat ng bagay na walang kwenta na pinagsasabi po natin, ang sabing gano'n, ipagsusulit po natin. Pang-apat, spiteful talks, conversation that are demeaning or used to make oneself look better by making others bad. Pangit din po yun. Yung para maitas mo yung sarili mo, sisiraan mo naman yung iba. Ang tawag doon is spiteful talks. Ano pa? 5. Rash and bitter speech. Okay, ito yung mga sinayita po natin nang hindi natin pinag-isipan. Basta na lamang natin sinabi dahil galit na galit tayo sa kanya. Ano po? At pagtapos kahit nakapag-isip na tayo, nandoon na yun. Nasabi na natin yung bagay na yun. Nakasakit na tayo ng damdamin ng ibang tao. Ito yung mga bagay o halimbawa ng mga bagay o halimbawa ng anusang to na sinasabi ni Pablo na dapat kubarin po natin bilang mga Kristiyano. So makikita po natin ano po, by definition, anong punto? Okay? By definition and from our examples, we see why unwholesome talk must be put off, no? From our conversation. For these words are not just corrupt and worthless, but also damaging for the characters and personalities of others. Sa kahulugan, ano po, at mga halimbawa na nakita po natin, ano po, na sinabi po natin, makikita po natin na yung unwholesome talk ay kinakailangan po natin umarin sa ating mga konversasyon, sa ating mga usapan. Sapagkat yung mga salitang ito ay hindi lamang bulok at walang kwenta, kundi nakakasira din ito sa mga karakter at personalidad ng ibang tao. Okay? Words that are not suited and expected to be heard from us as Christians. Ito yung mga salita na hindi inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano na marinig tayong sabihin. Ayun ba? So, kinakailangan gawin, put off unwholesome talk. At kapag pinutok natin yun, anong ipapalit natin? Put on constructive words. Makikita natin yun sa verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that may benefit those who listen. Naroon tayo, yung keyword, yung builds others up. Okay? Kaya constructive words. Anong ibig sabihin nito? Okay, yun, ano? Constructive words are those that are helpful. Yung nakakatulong. Those that encourage improvement and promote positive and solution-oriented approach. Tama ba? Sa isahin natin. Ano yung una? Yung encourage improvement. No? Anong sabi doon? Using affirmative words. No? It provides suggestions and clear examples on how to improve situation and personalities. Halimbawa, may nakita tayong hindi maganda. Okay? Sa halip na i-confront natin, no, agad-agad yung nakita natin na hindi maganda, ay tawag dito, magbigay tayo ng leeway, ano? At pagkatapos, sa halip na manira tayo, okay, sabing gano'n, gumamit tayo ng mga affirmative words. Sabihin natin, mayroong pagkakamali. Sabihin na lang natin, paano ba? Yung hindi ka naman mukhang ng bubuhala. Sabihin natin, mas maganda sana kapag ganito ang gawin. Hindi, yung una muna. Yun yung next Yung nagsasuggest ka na eh. Okay naman eh. Ba, merong isa may ginawa. Pero tingin sa ginawa niya, pangit. Sasabihin mo na lang sa kanya, hindi, okay naman yan. Pero alam mo ba,
mas gaganda ba yan kung ganito yung gagawin mo? Sinasabi ni Pastor. Tama? So yun po yun. Okay? Sabi nga naman, using affirmative words, then provides suggestion at malinaw na halimbawa. Hanggat maaari kung bibigay po tayo ng halimbawa na ginawa ng iba, at ito yung naging magandang resulta. Okay? On how to improve situation and personalities para mapundad nila yung kanilang mga personalidad at yung mga sitwasyon na kinapapalooban nila. Pangalawa, ano sabi gano'n? Positive intent. The underlying goal of this is to help someone develop, learn, and overcome challenges. Yung positive intent, dapat yung motivasyon po natin, ano po, ang goal po natin ay matulungan silang ma-develop yung kanilang personalidad, matuto sila at pagkatapos mapagtagumpayan nila yung mga bagay na kinakaharap nila o anumang problema. Tama? Madali na po natin, matatapos na po tayo, kayong tumingin ng masama. Okay. 3, solution-oriented. Anong ibig sabihin dito? It focuses on finding ways to move forward and make things better. Okay, nakapokus siya para maghanap ng paraan. Okay, para makasulong ka at pagkatapos mapagbuti mo pa yung mga bagay na tingin mo hindi maganda. Rather than dwelling on the past or problem. Kaysa manatili ka dun sa nakaraan. Kung nakaraan na yung kalimutan mo na yun, iwan mo na yun. Okay? Dahil merong bago na naghihintay po sa atin. Kalimutan na natin yung nakaraan, kalimutan na natin yung mga problema, at hayaan natin yung bagong sitwasyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ito po yung harapin po natin ngayon. Ano pong punto rito? As Christians, we know that our words have power. Bilang mga Kristiyano, alam natin yung ating mga salita may kapangyarihan. And so here Paul was urging us to put on constructive words, to speak in ways that uplift others rather than tear them down. Okay? Kaya dito tinuturuan tayo ni Pablo para magsalita tayo ng mga constructive words, para magsalita tayo ng mga bagay na makapag-uplift, makapagtataas ng kalagayan ng iba kaysa siraan o sirain sila. For our ability to communicate with words is powerful gift. Yung kakayahan po natin para magsalita, para mag-communicate sa magitan ng salita, yung bigay ng Diyos. Okay? Makapangyarihan po yun at makapangyarihan biyaya ng ating Panginoon. And speaking affirmatively is one way we reflect the goodness God. At yung pagsasalita ng affirmative words doon sa iba, ito yung paraan natin para maipakita natin ano po, yung kabutihan ng Diyos na nasa atin. Tama? Naging mabuti yung Diyos sa iyo eh. Kaya dapat maging mabuti ka rin sa iba. Okay? So kung meron pong mga, bitin ko kung meron pong mga problema tayong nakaraan, kalimutan na po natin yun. Okay? In addition to the behavior that we have discussed, Paul also instructed the church to put on all bitterness. Okay, makikita po natin yun sa verses 31. A feeling of resentment that might result into rage, brawling, slandering, together with all forms of malice. No? Dagdag pa ron sa mga pinag-aralan po natin, kung gusto niyo pang palawakin, ano po, pwede niyo mong basahin yung verse 31 doon sa texto po natin. Ano po, dinidiscuss doon po ni Pablo, pinapahubad din po sa atin ang lahat ng hinanakit. Okay? Yung feeling of resentment, yung pagramdam ng paghihinakit na karaniwang nauwi sa galit, tama ba? At sa paninira. Kapag galit ka sa iba, kapag naingit ka sa iba, halimbawa, sisiraan mo yon at galit ka sa kanya. Parang wala siya mabuting bagay na ginagawa para sa iyo. Okay? Dahil inis ka sa kanya. Together with all forms of malice, makikita natin yun sa verse 31. Sabing ganon? Instead, he continued, that as Christian we should put on. Dapat ibis natin bilang Kristiyano, again, ano daw? Kindness and compassion. Or love in one word. Yun ang ibig sabihin doon. Pag pinagsama natin yung kindness plus compassion equals love. For us to overcome all these negative qualities as we go on walking in the newness of life. Kung gusto po natin na pagtagumpayan yung mga negative qualities na ito, ano po, habang naglalakad tayo sa bagong buhay na kaloob ng Diyos sa atin, dapat ibihis po natin yung katuwiran, muli ano po, yung katuwiran, yung kabutihan, at yung habag, okay? Sa kabuuan, ano po, yung pag-ibig. In conclusion, ayan. Yes. Yes.
In conclusion, yes talaga eh. Ano ba yun? Compliment ba yun? Okay. In conclusion lang po, it is evident from this lesson that the Lord wants us Christians who were called by God from darkness to light to put off our old self. Tama? Makikita po natin, very evident sa aralin po natin ngayon na ang Panginoon gusto niya sa atin bilang mga Kristiyano na tinawag ng Diyos mula sa dilim patungo sa liwanag, na hubarin natin ang ating lumang pagkatao in order to put on the new one para maisuot naman natin yung bago. Tama ba? To adopt the new nature created for us. Meron kasing bagong kalikasan na ginawa ang Diyos para sa bawat isa sa atin na kumikilala sa Kanya. Tama? Everyone who is in Christ, ang sabi ng Biblia, is a new creature. Is a new creation. At pag sinabi natin new creation, hindi yun kasama sa 6-day creation. Unique ka. Tama? Tapos na yun eh. Pagdating kasi ng 7 days, nagpahinga. 7 day nagpahinga ang Panginoon. Pagka sabi ng Biblia, you are now a new creation or a new creature. Ibig sabihin, hindi kasama doon sa creature na nakurap. Tama? Kaya dapat ubarin natin yung corruption sa buhay po ng bawat isa sa atin. We are a new creature. Ang galing, no? Biro mo, bago nilalang ka, gumawa rin ng bago ang Panginoon. Kapag kasi nasira ito, niritoki ko, niremedyohan ko, tawag lang doon, reformation. Pero ang Panginoon, tinapon na yun, inilibing na yun, at gumawa siya ng bagong pagkatao sa bawat isang kumikilala kay Kristo. So yun ay ibig sabihin ng new creation, Lord. Okay, to put up our whole self in order to put on the new one, to adopt the new nature created for us into righteousness and holiness that reflects God's likeness. Okay, and with that, we have therefore, tayong lahat na naririto, no? Inaasahan po sa atin to renew our thoughts and attitudes, sa bagwain po natin yung ating pag-iisip at yung ating pag-uugali o gawin by the power of the Holy Spirit to align ourselves para sumang-ayon yung buhay natin, yung ating mga sarili, saan daw? With the purpose and the will of God for us. Tama? Dapat daw, gawin natin kung anong inaasahan sa atin. Pagawin natin yung ating mga isipan, yung ating mga gawin pag-uugali, sa tulong naman ng Espiritu, para ma-align tayo, okay? Ma-confirm tayo dun sa layunin at kalooban ng Diyos para sa atin. Alam niyo yung yung kanta ni, hindi ko na nalagay eh. Yung kanta ni, hindi. Yung patunayan mo, sindi ka kanilaw. Tama ba? Alam niyo yun? Pwede ba natin hanapin yung studio? Ano yung gospel? Iiwanan natin yun sa inyo, sa atin ngayon. Okay? At mamaya, sa usapan natin, kung pwede pa, napahaba. Ang pag-uusapan natin, ano yung mga bagay na nakikita mo bilang Kristiyano na dapat hubarin mo? At ano yung mga bagay na nakikita mo bilang Kristiyano pa rin na dapat naman isuot mo? Okay? So, kapag pinakikinggan po natin yung kanta, pagpulayan po natin yung ating mga sarili. Ano ba yung kalagayan natin sa pundong ito ng ating buhay Kristiyano? Ano ba yung mga bagay na kailangan natin hubarin? Ano yung mga bagay na kailangan natin suotin? Sige po. Panapakan mo na rin yung Panginoon.